yung lahat, no? So, eto, another day, another WAG Squad story, no? So, kung mapapansin nyo guys, no, hindi naman lahat ng pumapasa ng 30% challenge na nagagawan ko ng content ng ganito, yung tinitingnan natin kung ano yung dati niya bago siya nag-join ng WAG Squad, no? Ano yung background story niya, no? Siguro na natataon na lang din na busy ako, kaya ginagawa ko, pinupost ko na lang yung iba, no? Although eto, ipopost ko lang din naman to para at least may record pa rin ako, no? Gusto ko lang gawing parang culture yung ganito na content para at least kahit pa paano nararamdaman nyo pa rin ako sa social media kahit pa paano, no? Okay, sige. So eto, another WAG Squad na nakapasa ng 30% challenge, no? So, mamaya tingnan natin kung ano yung previous na conversation namin bago siya nag-join ng WAG Squad. So, tingnan muna natin yung message niya sa akin. So, sabi niya dito, good day coach. Sa wakas, nakapasa rin pagkatapos ng halos 2 months. So, 2 buwan niya tinapos yung 30% challenge. Mula nung nag-start ako nung May 5. So, May, June. Sakto nga, 2 months nga. No, kaka-July lang eh, July 3. Sorry po kung medyo lumaki ang drawdown ko. Lumaki ba yung drawdown? Tingnan nga natin. Okay. So, dito, gain niya 30%, 84%. Abs gain, 30.84. Yung drawdown niya, 6.41%. Mataas nga, Abs. Medyo mataas nga. So, kailangan mo yung kailangan mong i-improve to, Paps, no? Hindi, joke lang. Okay lang yan, Paps. Hindi siya kasuklam-suklam. Okay lang yan. 6%, sobrang goods niyan para sa 30% na return. So, wag mo i-condemn yung sarili mo. Okay lang yan. Okay? So, walang masama dyan. Sige, tuloy natin to. Lumaki yung drawdown ko. May mga accidentally close kasi akong trades dahil sa phone app ng platform. Okay. So, kaya daw lumaki yung drawdown niya kasi may mga accidental na napipindot siya dahil sa phone app lang siya nagtitrade. Pero hindi dahil sa system kaya nagka-drawdown, kundi dahil lang talaga maling pindot ko. Okay, siguro yung mga maling lot sizing to. No? Pero okay pa rin yan, Paps. Hindi siya 6%, all goods pa rin yan. Okay. So, good day coach ang realization ko. So, siguro hindi ako naka-reply dito. Pagka the next day, nag-send na agad siya ng realization. Ayan. Kasi tinatanong ko ng realization eh. So, hindi agad ako naka-reply pero nag-send agad siya ng realization. So, sabi niya, ang realization ko sa first part ng mga lessons natin ay bias. Kada lahat ng lessons, coach, nagme-make sense talaga. Doon pa lang, coach, panalo na. As long as sinusunod lahat ng rules ng WAG system nang ibigay mo na ang lesson tungkol sa protection games at nagsimula ng challenge, coach. Grabe. Hindi talaga ako makatulog sa tindi. Sa tindi ng pagkabukas ng third eye. Feeling ko nga noon, hindi na ako matatalo. Pero nung mismong challenge na, doon na talaga nasubukan ng pasensya ko. Medyo nababagalan ako sa takbo dahil conservative ang approach ko at sinunod ko naman ang mga rules. Subalit noong nasa gitna na ako ng challenge, sinubok ng system ang pasensya ko. Sinubukan kong grabe, parang nagsisi ako na parang nagsisi ako na ginawan ko ng kontento. Ang haba pala Pops ang realization mo. Hindi na to basta-basta realization, parang thesis na to Parang thesis na to. Okay, sige, tuloy natin. Nangangalahati na tayo. Subalit nung nasa gitna na ako ng challenge, sinubok ako ng system. Sinubok ko ng system ang pasensya ko. Sinubukan kong gayahin ng diskarte. So, pag-asang makapasa agad dahil doon medyo lumabag ako sa rules. Nag-protection game ako kahit hindi pa naman bumabangga sa WAG lines. Ayun, sa halip na mapadali ang challenge, umabot pa ito ng halos 2 buwan. Pinatikim din ako ng market ng hagupit ng worst case scenario. Actually, Paps, yung mga ganitong yung pinatikim ka ng market ng hagupit at ng worst case scenario, para sa akin advantage yan eh. Na ngayon mo pa lang na-experience mo na siya during the challenge. Kaysa naman na nag-favor lahat sa'yo ng market, hindi mo na test talaga yung rules natin,
Tapos, kung kailan magla-live ka na, kung kailan nandun ka na sa actual market, tapos na yung course natin, tapos na yung challenge natin, doon mo palang may experience yung pinaka-worst case scenario ng market. Baka ma-shock ka. So, para sa akin, kung nasa course ka pa, nasa challenge ka pa, na-experience mo na yung mga iba't ibang klase ng market scenario, para sa akin, it's a plus. It's a plus. It's a good experience. Isipin mo dito, makapagkwento ka dito, talagang hinagupit ka na ng market, pero yung FX book performance mo, sobrang goods pa rin yan. Kumbaga, hindi man siya kasing the best kung i-compare natin sa ibang mga WAG squad na performance na mababa lang yung drawdown, 1-2%. Tapos yung equity curve, smooth. Although smooth pa rin naman yung equity curve mo. Halos wala namang pinagbago. May konting bagsak, pero overall, average up pa rin. Maganda pa rin yung tingin, no? Unlike dati, di ba, nung wala pa tayong proper system, actually, yung 30%, kayang-kaya nyo yan. Kaya lang kasi, ang nangyayari, the next day, babawiin lang din ng market yung 30%. Minsan, mas malaki pa yung bawi ng market. Di ba? Kaya nyo nga mag 50% dati, kaya lang binabawi lang ng market. The next day, 100% ng bawi. Di ba? So, ngayon, ang pinaka-goal natin, ma-maintain natin yung consistency. So, okay pa rin yan, Paps. Okay pa rin to. Sige. Saan na ako? Okay, so pinatikim din ako ng market ng hagupit at ng worst case scenario. Kaya noong nakalabas ako ng buhay, bumalik na talaga ako sa rules. Ang WAG system ay isang established system na kailangan na lang talaga nating sumunod sa mga rules dito. Doon ko napagtanto na kapag hindi ka sumunod sa rules, may ipit ka talaga ng malala. So, ito yung nakikita kong matinding struggles ng mga WAG squad. Kasi syempre, bawat WAG squad, iba't ibang background dyan. Iba't ibang personality. Okay? So, may mga rules kasi ako na sobrang common sense, sobrang dali, na yun nga yung sinasabi ko minsan, mas basic, mas major. Mas less, mas more. No? So, kung halimbawa ikaw yung WAG squad na dahil sa ang dami mo nang inaaral na system, na sobrang nasisimplihan ka sa binibigay kong rules. Minsan parang mas mahihirapan ang sumunod sa ganong rules na binibigay ko kasi ang lalalim na ng mga inaral mo pa dati. Tapos biglang pagdating dito, sisimplihan ko yung rules, parang hindi kayang i-absorb ng logical capacity mo yun. Kasi nga, parang hindi mo magets, no? Parang nasisimplihan ka sa rules. Diba? Pero sabi ko nga, diba, sa first session natin, bigyan nyo lang ako ng chance. Sundan nyo ako 100%. Huwag nyong chachapsuyin yung rules ko, hati nyo yung rules, kukuhanin nyo lang yung gusto nyo, imimix nyo doon sa dati yung ginagawa. Sayang ng opportunity, sayang ng binayad nyo, nagbayad na kayo ng mahal. Tapos, hindi rin lang kayo susunod 100%. Sayang, di ba? So, yan, balik tayo dito. Masyado na naman ako nagiging emotional. At tapos ang lahat ng pagkakaipit na yun, bumalik na ako 100% sa pagsunod sa system. At paulit-ulit ko nang binabalikan at na-review ang mga lessons. Di ba? Kasi kung isipin nyo, pare-paras lang naman yung lessons na binibigay ko sa inyo. Yung video, yung pre-recorded lessons na video na binibigay ko, na sinesend ko, pare-paras lang naman. Di ba? So, saan nagkakatalo? Kayo ngayon yung sumugot sa akin. Anyway. So, disiplina talaga, no? Bigyan niyo ako ng chance, follow the rules, no? Pero again, kung halimbawa kayo yung WAG squad na may mga times na nami-mix and match niyo yung natin yung ginagawa, I will not condemn you. Kasi normal, natural sa tao na mag-explore. So, kumbaga balance lang. Kaya maraming salamat talaga, Coach, dahil isa ako sa mga pinalad na makapasok sa WAG squad simula noong 2024. So 2024 pa to, follower, 2026 na ngayon. Ngayon lang siya pumasok, 2026, after 2 years. Sinusubaybayan ko ng mga free videos mo sa YT at FB, kaya nagpapasalamat ako na dininig ng Panginoon ang prayers ko na makapasok sa WAG squad after 2 years. Thank you, Lord, dahil sa iyo ako unang pinakilala at hindi sa ibang trading team. Salamat din ko sa pag-share sa amin ng wisdom.
na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon, at sana di ka magsawang tumulong sa mga aspiring traders na matuto ng totoong skill sa pagtitrade. God bless you, Coach, and your family, at sa lahat ng Waxwat Solid Gold Forex. I'm ready for the next lesson. Okay, so dahil prerequisite kasi to na kailangan mo pasa mo muna yung 30% challenge, lahat yan walang exemption, bago ko ibigay yung susunod na lesson. Okay? So eto, tingnan natin yung dati niyang message bago siya nag-join ng Wag Squad. Okay, so eto yung tanong ko, naputo lang, no. So, pero ang tanong ko dito kasi ano yung reason bakit Wag Squad yung napili mong community sa daming available na community. So ito yung sagot niya. Sa totoo lang, sir, I've been following you since 2024 and medyo skeptical pa ako dati, kaya pinanood ko muna mga videos mo sa FB at YT. Sabi mo nga, do your due diligence. At sa totoo lang, sir, excited na talaga ako makapasok sa Wag Squad kasi ginagaya ko kung paano kayo maghanap ng bias, pero sa AI lang ako nagpapagawa ng bias at naghahanap lang ako ng support and assistance at hanap lang ng pullback. Parang gumaganda ngayon ang trading performance ko. Paano pa kaya pag nakapasok na ako sa Wag Forex? At alam ko talagang, sir, ginagawa mo talaga ito para makatulong, hindi para kumita sa mga student, unlike sa ibang community. Okay. Okay, so meron akong reply sa kanya sa taas. Ang message ko, balikan mo ako March 25 onwards. Okay. So, eto na yun. So, ibig sabihin, nabigyan ko pa siya ng another date. Nag-message na siya nung una. Kaya lang, ang reply ko nung una, balikan mo ako 25 onwards. So, ito yung message niya, 26. So, binalikan niya ako March 26. Kaya lang, hindi ako nakareply agad. April 1, nag-message siya. Nireplyan niya itong message ko sa taas. Good morning, sir. Paakyatin ko lang message ko. Hanggang babasakali makapasok sa lineup. Okay, so ito yung sinasabi ko, guys, no. Pagka hindi ako nakaka-reply sa page, which is very madalas talaga, na pag nag-message kayo, hindi ko kagad kayo ma-reply yan. I-up nyo lang, try nyo lang i-up yung message para umangat siya dun sa mga unread messages. Wala namang masama dun. Yun nga yung sinasuggest ko eh. Kasi pag nag-backread ako, normally, kung sino pa yung bagong nag-message lang, minsan sila pa yung unang nakakapasok kaysa dun sa matagal nang nag-message. Kasi sila yung una ko na backread eh. Diba? So, i-up nyo lang yung message, no? Huwag kayo mahiya, guys. No? Huwag kayo mahiya, huwag kayo ma-intimidate. Okay lang yan. Para sa future nyo yan. Okay, so tingnan natin yung performance niya. Okay naman. Ganda ng equity. No? Equity curve, drawdown 6%, gain 30%. So, congrats. Yun lang. Medyo napahaba na tayo. Alright guys, maraming salamat, no? So, sabi ko nga, quick lang talaga to. Parang lumagpas na naman ako ng 5 minutes, no? Yun lang guys. Para lang maramdaman nyo ako sa social media. Maraming salamat. God bless. Nga pala, next week, baka hindi ako masyado makapag-reply next week kasi may lakad kami, no? Mga 2 weeks. So, kung palya-palya ako mag-reply next week, makapag-reply ako pagka nakabalik na kami ng hotel siguro. Normally gabi. So, mga, Japan time, gabi. Baka doon ako makapag-backread. So, kung halimbawa nag-message kayo ng morning or afternoon, kasi hindi ako nakapag-reply, medyo busy lang. Yun lang guys, maraming salamat. God bless. Bye-bye.